Habang lumalaki yung business, hindi practical ang puro cash handling. Hi guys, this is Ari, your millennial negosyante, and our topic for today is cash stuffing. Recently, ang daming lumalabas sa FYP ko na mga cash stuffing videos. At aminin natin, nakakainganyo siyang panoorin. Organized, satisfying, mukhang controlled ang pera. Pero bilang isang business owner, tanungin natin, effective ba talaga siya? Ito yung pros and cons ng cash stuffing, okay? Nako-control ang gastos. May naka-allocate ka na agad per category. Discipline builder. Hindi ka basta-basta gagastos kasi nakikita mo physically ang pera. Simple ang system. Lalo na sa beginners. Madaling sundan. Pero ito yung hindi masyadong napag-uusapan. Yung cons ng cash stuffing. Hindi siya scalable sa negosyo. Habang lumalaki yung business, hindi practical ang puro cash handling. Risky. Pwedeng mawala, manakaw, o mahirap i-track kung walang record. Limited tracking. Walang real-time data, walang reports. Mahirap mag-analyze ng cash flow. Ito yung real talk dyan. Ang cash stuffing, okay siya sa personal budgeting or maliit na setup. Pero kung seryoso ka sa negosyo, kailangan mo ng mas advanced na system. Banking, digital tracking, report. Kasi ang negosyo, hindi lang dapat controlled. Dapat measurable and scalable. Hindi ko sinasabing mali ang cash stuffing ha. I myself personally, nagka-cash stuffing ako sa personal incomes ko. Pero bilang negosyante, dapat alam mo kung hanggang saan lang siya effective. Kasi at the end of the day, ang goal mo hindi lang mag-budget ng pera, kundi palaguin ito. Thank you so much for watching, guys. This has been Ai, your millennial negosyante. I hope marami kayo natutunan, and I will see you on the next fermentor tip of millennial negosyante. Bye-bye!